Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. And I would like to read to you this poem from Walter Rian Sally. And the title is, You Are Unique. Ikaw ay kakaiba. He could have made two, another just like you, but then he took second thought and said just one would do. And so for your loveliness, your uniqueness too, there is no other quite like you. There's just no other quite like you. Ikaw ay nag-iisa, wala kang katulad. Gamitin po natin ang tekstong ito mula sa Psalms 139:13 to 16. Itong teksto natin ay nagpapakita na ang Diyos mismo ang siyang naglagay ng lahat ng mga materyales, mga genes sa ating katawan nang hindi pa tayo na ipapanganak, tayo na ay kanyang pinlano at nung tayo na nga ay buuin sa sinapupunan ng ating nanay ay inisa-isa na ng Panginoon ang pinakamabubuting materyales upang tayo ay magawa at tayo ay maipanganak sa mundong ito. Really, our God is our own architect. Kung papaano na ang mga magagandang building, magagandang bahay ay ginawa ng isang mahusay na arkitekto, wala tayong maihahalin tulad sa ating Diyos na nasa langit, ating Ama, na siya ang pinakamabuting arkitekto at pinakamahusay na arkitekto na tayo ay ginawa niya mula sa napakataas na uri ng mga materyales kaya tayo ay kanya nilikha. Ang titulo ng ating pag-aaralan at pagbubulay-bulayan sa umat ay The Only One, You. Katulad na sinabi ng ating tula, tayo ay nag-iisa, wala tayong katulad, tayo ay extraordinaryo. Isang araw ay makakilala sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon na kanyang regalo, binigyan niya tayo ng pananampalataya at nakilala natin ang ating mga sarili, tayo ay humingi ng patawad sa Panginoon at ating pinanampalatayanan ang ating Panginoon Kristo na siyang nagbigay ng kanyang buhay doon sa krus, ang kanyang dugo ay binubo o tumigis upang linisin ang ating mga kasalanan at sa kanyang mga latay, ang sabi ng banal na kasulatan, tayo nga ay nagsigaling. Nagsigaling tayong buo sa ating pisikal, sa ating kaluluwa at sa ating espiritu. Kaya nga tayo ay naging mga mananampalataya. Ang sabi ng unang Korinto 12:7, nung mangyari ito, ang sabi dito, now to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. Na nang tanggapin natin at tayo mamuhay bilang mga Kristiyano, ang manifestasyon ng banal na spirito ay ipinagkaloob sa atin, ito ay para sa ating ikabubuti. Each Christian is given something special. Binigyan tayo ng Panginoon ng isang bagay na espesyal sa loob natin, isang facility, isang inclination, natural strength or tendency, yung mga kakayahan, yung mga talento, yung mga nasa atin na gamit at mga lakas na nasa sa atin na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. At yung pagkakabigay ng Holy Spirit sa atin ng mga bagay na ito ay nag-iisa, wala itong katulad. Kaya nga ang sabi ng psychology, mayroon tinatawag tayong theory of individual differences. Na sabi ng teoryang ito, walang dalawang tao na eksaktong magkamukha. Even the twins, kahit na sila ay twins, hindi sila eksaktong magkamukha. Mayroon silang pagkakaiba. Ang sabi nga ng United Nations sa Worldometer, sa ating panahon ngayon 2020 ay mayroon tayong 7.8 billion na mga tao sa buong mundo. At makikita natin sa dinami-dami ng mga taong ito na 7.8 billion, wala ni isa man dyan na ikaw ay may kamukha. Kahanga-hanga ang Diyos, tunay na ang pagkakagawa ng Diyos sa atin, tayo ay namumukod tangi, tayo ay nag-iisa, wala tayong kamukha. Bilang tao na nilikha ng Panginoon, na tayo ay biniyayaan niya na makilala natin ang Panginoon at tayo ay mga naging Kristiyano, ang Panginoon ninanais niya na tayo nung tayo makakilala sa Kanya, kinakailangan, ang sabi niya, mayroon tayong gagawin. Ephesians 2:10, for we are God's handiwork. So wala po tayo dyan kontra,
naniniwala po tayo na tayo ay gawa ng Panginoon, lalo na tayo ay mga naging Kristiyano. Tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa wangis ng Panginoon Jesucristo upang tayo gumawa ng mabubuti mga gawa, to do good works which God prepared in advance for us to do. We are really destined to do good works. Ano ba yung sinasabi dito ng mga good works? Nais ko po linawin na ang good works ay hindi po makapagliligtas sa atin para tayo ay pumunta sa langit. Kaligtasan lamang po ay sa pamamagitan ng nag-iisang tagapamagitan at ang kanyang dugo lamang ang siyang pinambayad upang tayo ay matubos sa ating mga kasalanan dito sa pamamagitan ng nag-iisang buhay at nag-iisang katotohanan na ating naunawaan. Ito wala iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Ang mabubuting bagay na ito ay bunga ng ating pagkaligtas sa Panginoon. Ito yung pruweba na tunay na tayo ay nagsisi sa ating kasalanan, kaya yung dati nating buhay na makasalanan na gumagawa tayo ng masasamang bagay, ngayon na ay gumagawa tayo ng mabubuting bagay dahil ito nga ang kalooban ng Panginoon. Halimbawa, yung mga magulang, mabuting bagay na gawin nila na i-train ang kanilang mga anak ayon sa salita ng Diyos, ayon sa commandments ng Panginoon. Alam naman natin sa Old Testament na yung mga Hudyo, nilalagay pa nila sa mga dingding, sa mga lugar na kitang-kita yung salita ng Diyos upang ito ay hindi malimutan o lagi maalala ng kanilang mga anak. At yung mga anak naman, mabuting gawa yung sila ay sumunod, igalang nila at parangalan nila ang kanilang mga magulang sa pamamagitan ng kanilang pagiging masunurin at pagiging masipag sa loob ng tahanan. O kung sila man ay mayroon ng mga trabaho, ang mga anak, ino-honor nila ang kanilang mga magulang sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng bahagi ng kanilang mga kinikita upang makatulong sa pangangailangan sa loob ng tahanan. Kung ikaw ay empleyado, kagandahan, isang magandang gawa iyong makita ang iyong pagiging competence o pagiging equipped o pagiging effective doon sa trabaho na ipinagkaloob sa iyo na yung empleyado. At gayon din kung ikaw naman ay may kakayanan na tumulong, isang mabuting gawa na tayo ay tumutulong sa ating kapwa. Kung ano man ang magagawa natin na nasa ating mga kamay na kaya natin gawin, magpainom tayo ng mga nauuhaw, dalawin natin ang mga may karamdaman, at tayo ay bumati sa mga tao na hindi na natin masyado nakikita, lalo na ngayon sa social media. Napaka-effective at makapangyarihan ng social media. Gamitin natin ito upang gumawa tayo ng mabubuting bagay na tayo ay nakapagbibigay ng lakas ng loob sa ating kapwa, lalo na sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Mabuting bagay na natin silang pinapanalangin. Kaya nga, yung ating gawain tuwing Wednesday ay yung tayo ay go pray. Ito ay isang pamamaraan, ito ay halimbawa ng mabuting bagay na hindi man natin natutulungan ang ating mga kapatid sa Panginoon, pati na hindi nakakakilala sa Panginoon, nadadala natin sila sa pananalangin dahil ang pananalangin ay ekspresyon ng ating pananampalataya. Napakabuting gawain natin bilang mga mananampalataya na patuloy nating ibahagi ang salita ng Diyos. Share Jesus. Subscribe and share. Oracle TV. Go.